Hello, isa pong mapagpalang araw sa lahat ng tagapakinig ng mensaheng ito. Patuloy po nating pinag-aaralan ang mensahe patungkol sa panalangin na itinuro ni Jesus sa Book of Matthew. Ano nga ba ang malalim na kahulugan ng panalangin na itinuro ni Jesus? Gusto ko pong ibahagi sa inyo ang patungkol sa kapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Gusto ko po ibahagi ang aking screen at patuloy po nating alamin ang kahulugan ng panalangin ito. Ang title po ng mensahe natin, Ako ay pinatawad na o I am forgiven. Ang teksto natin ay makikita pa rin patuloy sa Matthew chapter 6 verse 9 to 15. I have my supporting verse found in 1 John chapter 1 verse 9 at Matthew 18 verse 21 to 15. Sinasaad po dito ang parabola patungkol sa pagpapatawad at kung paano dapat natin patawarin ang ibang tao at kinakailangan nating humingi ng kapatawaran sa ating mga pagkakasala. Sa pagpapatuloy natin sa pag-aaral patungkol sa panalangin, dapat tayong manalig na ang Diyos Ama ay nasa langit ay patuloy na nakakarinig sa lahat ng ating mga dinadasal. Kaya naman kailangan nating patuloy na manalangin at tumingin sa Kanya, sa Kanyang banal na pangalan na makapangyarihan sa lahat. Dapat nating tawagin ang Kanyang pangalan. Siya nawa ang maghari sa ating buhay at ang Kanyang layunin ang siyang matuwad at ang hindi ang ating sariling kagustuhan. Pinapanaligan natin na siya ay magkakaloob sa lahat ng ating mga pangailangan sa araw-araw. At huwag na dapat tayong mag-alala sa ating kinabukasan. Ngayon naman, tatalakayin natin ang kahulugan ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Una, ang lahat na klase ng mental na problema katulad ng kalungkutan, matinding kabiguan, sama ng loob, madalas ito ay nagmula sa ating kaisipan o konsensya or we called feeling guilty. Dahil inuusig tayo ng ating mga sarili sa mga bagay na ginagawa natin lalo't sa ating mga kamalian. Maaring ilan sa inyo sa nakikinig ngayon na nakakaranas ng ganitong klase ng pag-iisip. Bagamat tayo ay ligtas na mga anak ng Diyos, pero patuloy po tayo na nagkakala sa isip, sa salita at sa gawa. Kaya naman ginagamit ito ng ating kaaway, ang dyablo, upang sirain ang ating relasyon sa Diyos, ang ating buhay, at ang ating kapayapaan. Madalas inuusig tayo ng ating mga konsensya sa ating mga kasalanang ginagawa, lingid man sa iba o lantad man. Marami sa ibang mga tao ay gumagawa ng mga kaparaanan para maibsan ang kanilang konsensya sa pamagitan ng paggawa ng pamamaraan ng pag-aayuno, isang matinding pananalangin, pagsasakripisyo upang mawala ang kanilang masamang nararamdaman sa puso at magkaroon sila ng kapayapaan. Ito nga ba ang tunay na nais ng Diyos para sa ating mga anak na mawalan tayo ng kapayapaan at gumawa ng paraan para malinis ang ating kasalanan?
May ilan naman na may maling interpretasyon sapagkat sila ay ligtas na, hindi na sila humihingi ng kapatawaran ng kanilang kasalanan at patuloy na gumagawa ng hindi mabuting bagay na hindi kanais-nais at kalooban ng Diyos. Ito ay tiyak na maling interpretasyon patungkol sa kapatawaran ng ating kasalanan. Mga kapatid, ang ating espiritual na katauhan ay patuloy na lumalaban sa pisikal na laman dito sa sanlibutan. Kaya naman kung meron tayong maling pagkaunawa patungkol sa kapatawaran ng kasalanan, hindi natin lubos na mai-enjoy ang ating relasyon sa Diyos at pakikipagpisan sa Kanya. Ninais ko po na ang lahat na nakikinig ng mensaheng ito sa mga oras na ito ay makalaya sa maling kaisipan at maling klase ng pamaraan para maibsan ang kanilang kasalanan. Ano nga ba ang epekto ng kasalanan sa atin? Una, ang kasalanan po ay galing sa salitang Grego na hamartia sa English ay ibig sabihin missing the mark. Ibig sabihin po nito na ang lahat ng tao ay makasalanan at laging sumasablay at hindi niya kayang gawin. Lagi itong kapos sa lahat ng kanyang gagawin sa buhay. Ang Diyos ay may pamantayan o standard sa buhay na dapat sundin ng isang tao, ngunit ang tao o hamarsiya ay laging magkakamali, kapos, at hindi kayang sundin ang pamantayan ng Diyos. Ito ang ibig sabihin ng kasalanan. Kaya natural lamang sa lahat ng tao na nagkakasala at patuloy na magkakamali. Ang epekto nito, dahil wala tayong kakayanan para maligtas at laging sablay, nararapat lamang na ang tao habang buhay na dapat mapahamak doon sa impyerno sa hinaharap. Walang kakayanan ang tao para maligtas mula sa kasalanang ito. Tanging sa biyaya lamang ng Diyos sa kanyang kagandahang loob, ang lahat ay maliligtas. Ano pong ibig sabihin nito? Ang lahat ay nagkasala at walang perpekto ni isa sa atin, kahit sino pa tayo. Lahat ay apektado sa kasalanan. Kaya naman, ang relasyon natin sa Diyos at ang relasyon natin sa kapwa-tao ay apektado. Ang Diyos lamang ang tunay na hukom na nakakakita ng lahat. Tayo po ba ay nananalig na ang Diyos ang tunay na may karapatang humusga sa bawat isa sa atin? Sa tuwing nakikita ng Diyos ang ating pagkakasala, nakikita niya si Jesus sa ating mga puso, sa ating buhay. Si Jesus na siyang nagpasan ng lahat ng ating pagkakasala. Tayo ang dapat mamatay sa krus, tayo dapat ang mapapahiya, tayo dapat ang mamatay. Ngunit sa kagandahang loob ng Diyos, ipinadala niya si Jesus bilang kabayaran para sa ating lahat. Ito ay tinatawag na kaligtasan. Ang sino mang nanalig sa Kanya ay bibigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos at kalayaan mula sa kasalanan at sa kamatayan. Ito po ang mabuting balita ng Ebanghelyo. Ayon po sa Micah 7 verse 18 to 19, na ang lahat ng tao na nanalig kay Jesucristo ay pinatawad na niya at hindi na niya muling alalahanin ang lahat ng kanilang kasalanan.
Kahit ang kanyang matinding galit ay hindi na niya alalahanin magpakailanman. Ayon sa 1 John chapter 1 verse 3 to 4, na siya ay faithful and just to forgive our sins. Tayo na humihingi ng kapatawaran sa ating mga pagkakasala ay kanyang patatawarin, hindi hindi na para maligtas, kundi upang ang ating pakikipag-isa sa Diyos ay maging lubos at maging masaya ang ating buhay na may kaligtasan. Bakit po tayo humingi ng kapatawaran? Dahil tayo ay ligtas na at gusto nating ipanumbalik muli ang ating relasyon sa ating Diyos, tulad na lamang ng isang anak na nagkakasala sa kanyang ama. Bagamat ang bata ay patuloy na gumagawa ng kamalian, ngunit kung siya ay lalapit sa kanyang ama, siya ay patatawarin at ang kanilang relasyon ay magiging buo muli. Ngunit kung sakaling ang anak ay nagkasalang muli, hindi ba ibig sabihin nito na hindi na sila mag-ama? Hindi po. Sila po ay patuloy na maging isang ama at isang anak. Ngunit ang kanilang relasyon ay apektado. Ganon din po tayo pag nagkakasala. May epekto ito sa ating relasyon sa Diyos. Ayon sa Matthew 6 verse 14 to 15, sapagkat kung ikaw ay may magandang relasyon sa Diyos, ikaw rin ay mayroong mabuting relasyon sa iyong kapwa. Kaya sa araw-araw, tayo ay nililinis ng Diyos sa ating pagkakasala. Kaya itinuro niya ang panalangin ng pagpapatawad sa ating mga kasalanan tulad ng pagpapatawad niya sa atin. Mga kapatid, kung ikaw ay nakakaranas ngayon ng isang depresyon or isang problema patungkol sa pagkakasala, ako po'y nananalangin na ikaw ay humingi ng kapatawaran ng iyong kasalanan sa iyong mga kapatiran, sa iyong sarili at sa iyong ginawa ng kasalanan. Hindi na dapat tayo magpatuloy sa pagkakasala sapagkat ang kasalanan ay sa dyablo. Ninanais natin na mamuhay sa katwiran at pag-ibig sa ating Panginoon. Sikapin nating mabuhay sa kanyang kalooban at sa kanyang katwiran ng may kagalakan, ng may pagsunod. At kung sa panahon na tayo ay magkamali, sa lahat ng oras at panahon, humingi tayo ng kapatawaran sa Kanya. Sino siya? Siya ay si Jesus na laging handa na magpatawad sa lahat ng ating pagkakasala. Pinagpapala ko po kayo na sa iyong pakikinig at pagbubulay-bulay ng salitang ito, kayo po ay mapawalang sala at ma-enjoy ninyo ang iyong identity bilang mga anak ng Diyos. Muli, I am forgiven. Tayo ay pinawalang sala na at pinatawad na mga anak ng Diyos. Kaya dapat tayong mamuhay na may kagalakan kasama si Kristo. Muli, maraming salamat and God bless you.